hindi mo pwede parampasin kasi baka mawili. Hindi maganda. Hindi maganda. Yung statement na binanggit niya ron, yung withdrawal. Marami akong papasuspindi sa'yo, ha? Madami. Mga kababayan, muling nagbabalik nga itong Secretary Boying Rimulya. At anong nangyari? Bakit naupaw nga itong Secretary Boying Rimulya? At dapat umano magkaroon siya ng mainit na welcome back mula sa kanyang mga basher at sa mga taong naghahanap sa kanya. O, isa na nga dyan si Madam Maharlika na lagi na lang may pasabog na umano'y naghihingalo na itong si Boying Rimulya. Ako, hindi naman pala yun. Napakalakas. O, at ngayon ay gusto niya umanong ituloy ang investigation patungkol kay Congressman Alvarez na may matinding kaakibat umano na parusa dahil sa sinabi sa hakbang ng maisog kung saan nagpanawagan nga itong si Secretary Alvarez na umano i-withdraw na ang suporta dito kay Pangulong Marcos. Ayon naman kay Congressman Alvarez, sa kanyang pagdidepensa ay hindi umano seditious ang kanyang sinabi sapagkat ito ay isang pakiusap lamang. So depende na umano sa ating kasundaluhan sa men in uniform kung sila ay mag-withdraw o hindi. Live na live, live na live. Ngayong umaga na to, DOJ Secretary Boying Rimulya. Good morning! Morning! Relax. Diba? Check Boying, kumusta ka? Ayos! Ayos! Sana all na. Bye. Back to work. Back to work. Ano ba? Pwede na ako mag-face-to-face pero facing in. Ganun ba? Ah. Bye, tinatanong ng marami, ano daw gagawin mo kay Speaker Pantaleon Alvarez eh. Ha? Ano ba yung statement na yun? Hindi, basta, we're investigating it. Oo. Ito yung mga bagay na hindi mo pwede parampasin kasi baka mawili. Oo. Hindi maganda. Hindi maganda. Yung statement na binanggit niya ron, yung withdrawal of... You do not trivialize Oo. government and you do not trivialize Okay, coming from an stability of a democracy. Kasi Never do that. Coming from an ex-speaker and the Ano yan? incumbent... Qualifying circumstance yan. Pagka Pasakali. government official ka. So mukhang may matinding mission ngayon itong si Secretary Boying Rimulya sa kanyang pagbabalik. At ito ata ngayon ang ibinigay sa kanyang mission ay kung paano niya kontrolin at kasuhan, patahimikin itong si Congressman Alvarez. Dahil alam po natin, isa ito ngayon sa pinakamaingay sa mga nagaganap na pre-rally po. Mukhang nagkakataon lang talaga o talagang sadyang planado itong pagkaso kay Pangulong Digong, pagkaso naman dito kay Congressman Alvarez at itong hindi pagbibigay ng permeso sa supposed to be mangyayaring pre-rally ng hakbang ng maisog dito sa Bulacan. Dahil ilan na rin umanong private owner na pumayag na dito nga gaganapin ang pre-rally ay hinaharang at tinatakot. May takutan umanon nangyayari. Ano na nga ba ang nangyari ngayon sa ating administrasyong BBM? Bakit mukhang wala nang kalayaan na magsalita? Itong mga taong sinasabi naman ni dating Pangulong Digong na hindi niya naman kalaban itong si Marcos. Kundi kinukontra lang ang kanyang foreign policy na posibleng humantong sa matinding gera at tayo umano ang magiging kawawa sapagkat pumapayag siya na gagamitin po tayo ng Amerika sa hidwaan nila ng China. Anyway mga kababayan po natin, yan po ay prediction. Pwedeng hindi mangyari, pwede mangyari, pero mainam kung talagang hindi mangyari at kung maharangan at makapagsalita na po ang mga taong kontra dito. So ito ang dahilan kung bakit nagsalita itong si Congressman Alvarez at sabi niya nga i-withdraw niyo yung suporta sa chief executive para sa ganon ay wala na siyang galamay, mapilitan na siyang bumaba sa kanyang pwesto. So parang ganon, hindi naman ganon exactly ang kanyang pagkasabi, pero parang ganon mga kababayan po natin. So itong mission ni Secretary Boying Rimulya, abay mukhang tinatarget. Itong si Congressman Alvarez, mukhang matitivis din ito mga kababayan po natin, itong si Congressman Alvarez. At ngayon gusto nila pa imbestigahan din umano itong si dating Pangulong Digong sa sinasabing secret agreement ng China na hindi naman pala secret dahil announced naman pala sa ilang mga pahayagan, local and international. Itong it is where it is, yun ang kung anong meron, yun na yun. Walang dagdag, walang bawas. Maximum penalty abutin mo dyan. Tsaka mabigat yun, ha? Oo. Hindi... You can be removed from office. Maraming penalties na kasama yan. Ganun. So, paano? Iniimbestigahan ngayon ng DOJ? Yeah, we're gathering the complaints that are there coming from different sectors. And based on that, we're now gathering the footages, the different footages that can be authenticated para
pwede natin i-present as evidence. Oo, kasi malinaw naman yun eh. Hindi naman magsasinungaling. But of course, yun lamang, he will have due process. We will ask him to answer. Yun lang naman yun. Basta may complaint, answer siya. Sagot lang siya. So, ayan, may due process naman pala mga kababayan po natin. Ang tanong, magiging impartial ba ang mangyayaring investigation? So, yun ang mabuti, di ba? Kasi yung mga ganyan, hindi ho nakakatulong sa atin yan. Dami-dami yung problema ngayon. Katulad niyan, kakagaling lang ho natin dun sa Region 7. Hindi na laro yung ginagawa niyang yon. Hindi laro yon. It's something that we do not want this country to undergo again. That has been an abused part of our constitution. Yan ay inabuso ng provision ng ating saligang batas. Hindi dapat nangyayari yan. It is an attempt to thwart the people's will and subvert sovereignty, Tsaka pangit eh, di ba? the sovereign will of the people. Imbis na irali mo yung mga tao na magtulungan, di ba? Dahil may problema tayong marami, eh, ganda ko. Marami akong papasuspindi sa'yo, ha? Ay, Oh. So, grabe ano? Narinig niyo po mga kababayan po natin, marami umano siyang ipapasuspindi. Sino-sino kaya yun? Mga kababayan po natin, boss na boss para ito atang kanang kamay ngayon ng ating pinuno So siya ang magsasabi lang kung sino ang dapat isuspindi. No po. Nakasuspindi nga lang ng gobernador, itong si Wahib ng Davao del Norte. May kinalaman ka ba dito, Boyeng? Bakit mukhang mainit ang dugo mo ngayon sa nagsasalita sa mga pagganap ng hakbang ng maisog? So, ito, palagay ko mga kababayan po natin, may connection itong pagkaso, o may connection itong kaso, posibleng ikaso kay Congressman Alvarez at ang kanyang naging pronouncement dito sa supposed to being mangyayari hakbang na maisog sa Bulacan. Kasi mukhang hinaharang mga kababayan hindi talaga matutuloy, hindi talaga sila papayag na muling marinig ng taong bayan ang komento, opinion at mga prediction ni dating Pangulong Digong at syempre itong panawagan ng polvoron testing kay Pangulong Marcos at dinadamay na rin itong si Lisa Marcos dahil mukhang bangag umano sa kanyang naging interview kay Katonyeng. Anyway mga kababayan po natin, ang kaso-kaso na yan na sinasabi ni Secretary Boying Remulla dapat umano i-priority ang mga pangunahing problema ng ating bansa. Kasama na po yung sa kuryente, tubig, sa mga magsasaka, which is tama yan, dapat i-priority kaso mukhang hindi ina-actionan ni BBM at ang sarap lang ata mag-travel sa ibang bansa. Anyway, patungkol sa kaso na seditious umano, pati na rin itong treason kay Pangulong Digong, sinagot po yan ni Attorney Vic Rodriguez. At ito ang paliwanag po. Malayang pagpapahayag doon sa rally ng hakbang ng maisog, ayun po ay naaayon sa operasyon ng ating saligang batas. Wala pong treason doon si Pangulong Duterte at wala rin pong sedition or inciting to sedition na ginawa si Congressman Alvarez. So yan malinaw walang treason, walang sedition at naaayon umano sa saligang batas ang mga aksyon na kanilang ginawa. Mga kababayan, mga magagaling veteranong abogado, itong si Congressman Alvarez, itong si dating Pangulong Digong, itong si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Trixie Cross na nagsalita na walang sedition, walang treason. Si Attorney Harry Roque, si Attorney Salvador Fanilo, ayan, nagsasabi, sila po yan, mga veterano po, na nagsasabi na ang kanilang binitawang salita ay inisip muna nila, kinukonsidera muna nila kung ito ba ay makakasama or nakakalabag na sa ating nakatakdang saligang batas. So wala daw umano mga kababayan po natin. So dito po ngayon magkakaroon ng matinding labanan. Sino ang magaling? Kung patas ang pag-uusapan, itong kampo kaya ni Congressman Alvarez at dating Pangulong Digong na umano'y may kinakasang kaso sa kanila. At ang sinabi naman ni Atty. Vic Rodriguez, ang mga abogado, so ibig sabihin hindi lang isa, so napakaraming abogado ay naghahanda na sa kanilang counter dito kung sakali umanong itutuloy na ang pag-file ng reklamo or kaso kay Congressman Alvarez at kay dating Pangulong Digong. At nangako naman ang dalawa na handa nila umano itong haharapin, hindi aatras. So, at hindi po yan mga kababayan po natin. At kapag ipagpatuloy nila yung panggigipit umano, baka lalo pang magalit ang taong bayan. Naku, wag naman sana. But these two gentlemen, they're lawyers and I know, alam nila yung elementong yan. I cannot wait for that day to happen
na mag-imbestiga yung sinasabing panukalang mag-imbestiga ang Kongreso kung treasonous daw ba yung ginawa o ginagawa ni Pangulong Duterte. Yes. Ladies and gentlemen, treason is a war crime. Yes. Unless and Ay, kay Atty. Vic, until na Pinoy there Papo. is a war, you cannot commit treason. So dapat may digma ang umiiral. It's not an all-time offense. Oh. Treason is an emergency measure of the government for self-defense and self-preservation. And it becomes dormant kapag peacetime. Ayun, So ayan, dapat marinig yan ni Hontiveros, mga kababayan po natin, itong paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez, dahil treason itong si Hontiveros at itong si sino ba yung isa, si Brosas, si Raul Manuel at itong si Franz Castro. Treason ito, pakinggan nyo po ha, dahil mukhang wala kayong alam. Pakinggan nyo po itong si Atty. Vic Rodriguez sa inyong treason na yan. klaro ha. Hindi mo basta-basta gamitin ito at iakusa ang isang tao na walang umiiral na isang pagkakataon ng digmaan kung saan nagtataksil ka sa interes ng iyong bayan. Tama, ang dapat tingnan nung mga nagpapanukalang imbestigahan si Pangulong Duterte ay yung Article 1180, if I'm not mistaken, of the Revised Penal Code, yung inciting to war and Yeah, inciting to war, narinig ko. giving motives to reprisals. Oh. Ang inciting to war, yung mga nagbibigay ng mga maanghang or belligerent rhetoric at tila gusto tayo magkaroon ng isang armadong sigalot laban sa China. Ayun. Dahan-dahan, uulitin ko, maging marahan, maging diplomatiko. Sa So, ayan po ha. Maganda po actually yung paliwanag at panawagan ni Atty. Vic Rodriguez. Itong panawagan niya ng pulburon testing kay Pangulong Marcos ay para maliwanagan at mawala yung issue. Ang panawagan niya naman ay maging mapayapa, dahan-dahan po tayo sa ating pakikipag-usap dito sa China. Dapat maging kaibigan, kumbaga friend to all, enemy to none. Yan naman talagang gusto ni Pangulong Marcos, ni BBM. Bakit hindi niya gawin? Makipag-usap na dito sa China, mga kababayan po natin. At syempre, makipag-usap din sa Amerika. Pareho natin kaibiganin yung mga yan. At least mawawala sa atin. At hindi po tayo maiipit sa gulong ito. Nako po, ay kawawa naman tayo. Wala tayong tatakbuhan. Takbo na lang tayo sa ilalim ng lupa. Gawa natin ng tunnel. Pag ano nang mangyari, mga kababayan po natin. Anyway, ano kaya nangyari kay Secretary Boying? Bakit naupaw ito, mga kababayan po natin? Ano kaya ang kanyang matinding pinagdaanan? At mukhang kailangan yata magpapahinga kasi kakapasok niya lang, stress na agad ang kanyang mission para kasuhan itong si Congressman Alvarez. Anyway, abangan na lang po natin kung ano talaga ang mangyayari at kung mabibigyan pa ba ng permiso itong mangyayaring rally ng Hakbang na Maisog o mano'y supposed to be dito sa Bulacan. Yan muna yung ating update, mga kababayan, at kayo po ay isa sa ating taga-suporta, taga-subaybay. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Pahit na lang ng like and bell all para ayos.